Habang abala si Santino sa kanyang karera, unti-unting ikinulong ni Isabel ang dalawang bata sa isang bahay na puno ng takot at kasinungalingan. Ngunit nang matagpuan ni Lorna ang isang lumang laruan na may nakatagong recording at isang diary na parang testamento, nagsimulang mabunyag ang bangungot sa likod ng malaanghel ng ngiti. Kapag nalaman ng isang ama ang katotohanang matagal niyang binulag-bulagan, huli na ba ang lahat? Maingat na isinara ni Santino Santi de la Vega ang kanyang leather briefcase. Ang tunog ng pagkasa nito ay tila isang hudyat, isang pamilyar na tunog na nagsasabing kailangan na naman niyang iwan ang tahanang pilit niyang binubuo. Sa malawak na sala ng kanilang mansyon sa Forbes Park, ang sikat ng araw ay tila nahiyang pumasok, naglalaro lamang sa makikintab na sahig at mamahaling muebles. Papa, don't go po. Ang maliit na tinig ni Lucas, ang kanyang 6 na taong gulang na bunso, ay bumasag sa katahimikan. Humigpit ang kapit ng maliliit na kamay nito sa kanyang mamahaling pantalon. Ang mukha ay nakasubsob doon, pilit na itinatago ang namumuong luha. Agad na lumuhod si Santi para pantayan ang anak. Hinaplos niya ang malambot na buhok nito. Ang puso niya'y bahagyang naninikip. Lucas, anak, Papa needs to work. It's a very important meeting in Singapore, but I promise I'll be back before you know it. Sa tabi niya, tahimik lang na nakatayo si Sofia, ang kanyang panganay na 8 taong gulang. Hindi ito umiiyak, ngunit ang lungkot sa mga mata nito ay higit pa sa anumang hikbi. Hawak nito ang isang manika, ang huling regalong ibinigay ng yumaong ina nitong si Charina. Ikaw, prinsesa ko, baling ni Santi kay Sofia, pilit na pinapasigla ang boses. Be a good girl for Tita Isabel, okay? Take care of your little brother. Tumango lang si Sofia, ang mga matay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa kanya. Sa likod ng mga bata, nakatayo ang kanyang asawa, si Isabel Vicencio. Maganda, elegante, at may ngiti na kayang magpatunaw ng kahit anong pag-aalala. Hayaan mo na, mahal, malambing na sabi ni Isabel habang marahang hinahaplos ang likod ng 2 bata. Don't worry about them. Ako na ang bahala kina Sofia at Lucas. We will miss you, of course, but we understand. Your work is for their future. Tumingin si Santi sa kanya at gumaan ang kanyang pakiramdam. Si Isabel ang kanyang anghel. Dumating ito sa buhay niya noong panahong lahat ay madilim. Noong panahong ang pagkawala ni Charina ay halos durugin siya. Si Isabel ang nagbalik ng ngiti sa mansyon na ito. Hinalikan niya sa noo ang bawat isa sa kanyang mga anak. I love you, Sofia. I love you, Lucas. At sa huli, lumapit siya kay Isabel at binigyan ito ng isang magaan na halik sa labi. I'll call you as soon as I land. I love you. We love you too, mahal. Ingat ka. Sagot ni Isabel. Ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Naglakad si Santi palabas ng pinto. Bit-bit ang bigat ng pag-alis at ang gaan ng pag-asang nasa mabuting mga kamay ang kanyang pamilya. Habang papasok siya sa kanyang kotse, muli siyang lumingon. Nakita niya ang 3 figura sa may pinto. Ang kanyang magandang asawa na kumakaway at ang 2 anak na tila mga estatuwang nakatitig sa kanya. Pinaandar ng driver ang sasakyan habang unti-unting lumalayo ang mansyon na pabuntong hininga si Santi. Ang multimilyong pisong kontrata sa Singapore ang nasa isip niya. Ito ang paraan niya para maibigay ang lahat sa kanyang mga anak. Ito ang paraan niya para punan ang pagkukulang na naiwan ng kanilang ina. Hindi niya sila kayang bigyan ng ina, pero kaya niyang ibigay ang buong mundo. At para sa kanya, sa ngayon, sapat na iyon. Si Isabel ay isang biyaya, isang regalong ipinadala ng langit. Mapagkakatiwalaan, maaasahan. Sa loob ng mansyon, dahan-dahang isinara ni Isabel ang malaking pinto na gawa sa Nara. Ang tunog ng pagsasara nito ay dumagundong sa kabahayan, hudyat ng pagbabago ng lahat. Sa isang iglap, ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi ay gumuho.
Ang lambing sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na malamig at matalim. Hinarap niya ang dalawang batang hanggang ngayoy nakatayo pa rin doon, nakatingin sa saradong pinto. "Umakyat na kayo sa kwarto ninyo," utos niya. Ang boses niya ay hindi na malambing. Ito'y matigas, walang emosyon, at may diin na hindi pa kailanman narinig ng mga bata mula sa kanya. Nagulat si Sofia at Lucas. Napatingin sila sa kanilang tita Isabel. Tila hindi nakikilala ang babaeng kaharap nila. Habang paakyat sa hagdanan, aksidenteng nabitawan ni Sofia ang hawak na baso ng juice na iniwan niya kanina sa isang maliit na mesa. Tumapon ang laman nito sa makintab na sahig. "Sorry po, tita," nanginginig na sabi ng bata. Hindi sumagot si Isabel. Dahan-dahan siyang lumapit. Yumuko siya, hindi para tulungan si Sofia, kundi para damputin ang manikang nahulog din mula sa kamay ng bata. Ang manikang bigay ni Charina. Tinitigan ito ni Isabel na may pagkasuklam. Pagkatapos, sa harap ng nanlalaking mga mata ni Sofia, walang awa niyang ibinato ang manika sa kabilang dulo ng sala. Tumama ito sa pader bago bumagsak sa sahig. Ang isang braso ay nabali. Isang maliit na singhap ang kumawala kay Sophie. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Lumapit si Isabel sa kanya. Ang muka'y ilang pulgada na lang ang layo. Ang mga mata niya'y tila 2 piraso ng yelo. "Simula ngayon," anya sa isang tinig na parang lason na bulong, isang tinig na para lamang sa pandinig ni Sofia. "Ako ang batas sa bahay na ito, at ang unang patakaran, bawal ang alaala ng nanay ninyo." Isang araw pa lang ang nakalipas mula nang umalis si Senyorito Santino. Pero para kay Lorna, ang matandang kasambahay, tila isang linggo na ng nakakabininging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Hindi ito ang uri ng katahimikan na payapa. Ito'y mabigat, may kasamang takot, isang uri ng katahimikan na sumisigaw kahit walang gumagalaw. Habang nagpupunas ng alikabok sa pasilyo, napapansin niyang ang dating masisiglang mga yapak ni na Sofia at Lucas ay naging maingat na mga hakbang. Ang kanilang mga tawanan na dati umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan ay napalitan ng mga bulong, kung hindi man ng lubos na pananahimik. At si Isabel ay tila isang reyna na naglalakad sa kanyang palasyo. Bawat kilos ay kalkulado, bawat ngiti ay nakalaan lamang para sa mga tawag sa telepono mula sa kanyang asawa. Kinagabihan, nang papasukin na niya ang mga bata sa kani-kanilang silid, may napansin siyang kakaiba. Pumasok siya sa kwarto ni Lucas para ayusin ang kumot nito. Simple lang dapat ang gagawin niya, pero nahinto siya. May kung anong umbok sa ilalim ng una ng bata. Dahan-dahan, maingat na itinaas ni Yaya Lorna ang unan. Ang kanyang puso ay tila piniga nang makita ang naroon. Isang piraso ng tinapay na pandesal, medyo pipi na, at nakabalot sa tissue. Ang tinapay na dapat ay kinain nito para sa merienda kaninang hapon. "Lucas, anak," mahinang tawag niya sa batang nagkukunwaring tulog. "Bakit nandito ang tinapay mo?" Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. May takot doon. Isang takot na hindi dapat makita sa isang musmos. Para po, pag nagutom ako mamaya." Halos pabulong na sagot nito. Kumirot ang puso ni Yaya Lorna. "Hindi ka ba pinakain ng tita Isabel mo ng hapunan?" Umiling si Lucas at isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. "Bad daw po ako. Kasi hinanap ko yung drawing ko para kay Mama Charina." Hindi na nakapagsalita si Yaya Lorna. Hinaplos na lamang niya ang buhok ng bata. Itinago ang tinapay sa kanyang bulsa at kinumutan ito ng mahigpit. "Sige na, matulog ka na. Huwag kang mag-alala. Nandito lang si Yaya." Paglabas niya ng kwarto, ang pag-aalala sa kanyang dibdib ay isa ng ganap na pangamba. Pumasok siya sa silid ni Sofia. Naabutan niya itong gising pa
Nakaupo sa sahig at may ginuguhit sa isang piraso ng papel. Sofia, apo, gabing-gabi na. Bakit gising ka pa? Malambing na tanong niya. Itinago ng bata ang kanyang ginuguhit, pero huli na. Nakita na ito ni Lorna. Lumapit siya at marahang kinuha ang papel. Isa iyong larawan ng pamilya. Nandoon si Santino, nakangiti. Nandoon si Sofia at Lucas, hawak ang kamay ng kanilang ama. At sa tabi ni Santino, may isang figura ng babae, isang figura na kinulayan ng itim na krayola. Paulit-ulit, hanggang sa halos mabutas na ang papel. Isang marahas na ekis ang nakatatak sa ibabaw nito. Alam na alam ni Yaya Lorna kung sino ang kinakatawan ng binurang larawan na iyon. Ang galit at takot ng isang bata. Isinalin sa isang piraso ng papel. Biglang nagbalik sa alaala ni Yaya Lorna ang isang eksena. Ilang taon na ang nakalipas. Ang amoy ng gamot sa ospital, ang hina ng tinig ng kanyang alaga, ang bigat ng isang pangako. Nakahiga si Charina sa kanyang kama, maputla at nanghihina, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ni Lorna, hindi bilang isang amo sa kanyang katulong, kundi bilang isang kapamilya. Pinsan! Mahinang sambit ni Charina, gamit ang tawagan nila kapag sila lang dalawa ang nag-uusap. Oo, magpinsan sila sa malayong probinsya. Isang lihim na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Ipinasok siya ni Charina sa mansyon, hindi lang para magtrabaho, kundi para maging mata at tainga nito, para maging isang aninong magbabantay. Pinsan, bantayan mo sila para sa akin. Nagmamakaawang pakiusap ni Charina, ang mga luhay na mumuo sa kanyang mga mata. Ang mga anak ko, si Santi, masyado siyang mabuti, masyadong nagtitiwala. Pangako mo sa akin, Lorna, hindi mo sila pababayaan. Ang alaalang yon ang nagtulak kay Yaya Lorna. Hindi na ito simpleng hinala. Isa na itong misyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hating gabi na. Tiniyak niyang mahimbing na ang tulog ng lahat, lalo na ni Isabel. Dahan-dahan siyang pumasok sa dating silid ni Charina, na ngayon ay ginawa ng guest room pero bihira namang gamitin. Ang amoy ng kanyang yumaong pinsan ay bahagya pa ring nanunuot sa hangin. Lumapit siya sa malaking aparador na gawa sa kahoy. Naalala niya ang isang biruan nila ni Charina noon tungkol sa isang taguan ng lihim na ginawa ng lolo nito. Kinapa niya ang gilid ng aparador, ang mga inukit na disenyo. Sa likod ng isang haligi, may naramdaman siyang isang maliit na uka. Pinindot niya iyon at isang maliit na panel sa loob ng aparador, ang bahagyang umangat. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya iyon. At naroon nga, nakatago sa likod ng mga lumang damit ang isang leather-bound na journal, ang journal ni Charina. Umupo siya sa gilid ng kama, binuksan ang maliit na ilaw sa tabi nito at sinimulang basahin ang mga huling isinulat ng kanyang pinsan, mga pahina ng pag-ibig, pag-asa at sa bandang huli, pagdududa. Mga pagdududa tungkol sa mga taong nakapaligid sa kanyang asawa, lalo na sa isang bagong kakilala noon, isang modelong nagngangalang Isabel. Ang sulat kamay ni Charina, na dati eleganteng-elegante, ay naging bahagyang nanginginig sa mga huling pahina. Binasa ni Lorna ang isang entry. Ipinakilala siya sa akin ni Santi sa isang gallery event. Isabel, napakaganda niya, hindi maikakaila, pero may kung anong lamig sa kanyang mga mata kapag inaakala niyang walang nakatingin. O baka naman, ako lang ito. Baka dala lang ng sakit ko. Napabuntong hininga si Lorna. Kahit sa karamdaman, ang kabutihan ng puso ni Charina ay nangingibabaw. Laging nagbibigay ng benefit of the doubt. Binuklat niya pa ang ilang pahina. Ang mga entry ay mas naging madalang, senyales ng lumalalang kalusugan ni Charina. Ngunit ang pangalan ni Isabel ay muling lumitaw. Lagi siyang dumadalaw, nagdadala ng mga bulaklak, ng mga libro. Napakabait niya kay Santi. Pero napansin ko,
Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ni na Sofia at Lucas. Ang tingin niya ay laging nasa likod nila sa mga bagay-bagay sa paligid. Sinabi niya sa akin na pangarap niyang magkaroon ng pamilya. Pero ang paraan ng pagtingin niya sa mga alahas ko, sa bahay namin, iba. Hindi ang pamilya ang tinitingnan niya, kundi ang buhay na kayang ibigay ng pamilyang ito. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Yaya Lorna. Ang mga salitang isinulat, maraming buwan na ang nakalipas ay tila isang multo na bumubulong sa kasalukuyan. Ang bawat pangungusap ay isang piraso ng palaisipan na ngayon ay nabubuo sa kanyang isipan. Sa wakas, narating niya ang kahuli-hulihang pahina na may sulat. Ang petsa ay 1 linggo na lamang bago pumanaw si Charia. Ang sulat kamay nito ay halos hindi na mabasa. Isang bakas ng huling lakas na inipon para lamang maisulat ang mga salitang iyon. Ang tinta ay bahagyang kumalat, marahil dahil sa isang patak ng luha. Nanginginig ang mga kamay ni Yaya Lorna habang binabasa niya ang maikli ngunit mabigat na pangungusap. May masamang kutob ako kay Isabel. Huwag mong iiwan ang mga anak ko. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa pahina at sumampal sa kanya. Hindi yon isang simpleng hinala. Iyon ay isang habilin, isang babala mula sa hukay. Ang huling kahilingan ng isang ina na nakaramdam ng panganib na hindi niya kayang pangalanan. Isinara ni Yaya Lorna ang journal. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay katumbas ng bigat ng responsibilidad na ngayon ay malinaw na nakapatong sa kanyang mga balikat. Hindi na siya isang simpleng kasambahay. Hindi na siya isang malayong pinsan. Simula sa gabing iyon, siya ang tagapagbantay. Siya ang aninong magpoprotekta sa 2 batang natutulog na walang kamalay-malay sa dilim na unti-unting bumabalot sa kanilang tahanan. At gagawin niya ang lahat, kahit anong mangyari, para tuparin ang sumpang iyon. Nang masiguro ni Isabel na tulog na ang mga bata at si Yaya Lorna ay nasa sarili nitong silid sa ibaba, nagsimula ang kanyang tunay na paghahari. Ang mansyon sa ilalim ng dilim ay naging kanyang personal na kaharian. Ang unang atas ng reyna, burahin ang lahat ng bakas ng pumanaw na hinalinhan niya. Isa-isa niyang pinagbaba ang mga litratong nakadisplay sa sala at pasilyo. Ang mga ngiti ni Charina na nakakulong sa mamahaling mga frame ay tila nanunuya sa kanya. Bawat isa ay isang paalala na siya ang pangalawa, ang pamalit, ang anino lamang. Pinakahuli niyang tinanggal ang pinakamalaki sa lahat, ang wedding portrait ni na Santi at Charina na nakasabit sa itaas ng grand staircase. Habang tinititigan niya ang masayang mukha ng dalawa, isang pamilyar na kurot ng inggit at galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi lang ang yaman ng mga De La Vega ang gusto niya. Gusto niyang maging si Charina. Gusto niyang angkinin hindi lang ang asawa at ang kayamanan nito, kundi pati na ang pagmamahal at paggalang na iniukol ng lahat sa babaeng iyon. Dinala niya ang lahat ng litrato sa bodega. Itinambak sa isang maalikabok na kahon na para bang mga basura. Nang isara niya ang pinto ng bodega, pakiramdam niya ay bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Isang multo ang pansamantala niyang naitaboy. Bit-bit ang isang kupita ng mamahaling alak, lumabas siya sa balkonahe ng master's bedroom. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang balat, ngunit hindi nito napalamig ang nag-aapoy na damdamin sa loob niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero ng kanyang matalik na kaibigan, si Katrina. "Friend, you won't believe the day I had," bunggad niya, ang boses ay puno ng sarkasmo. "Let me guess," sagot ng boses sa kabilang linya. "Playing perfect mommy again." Humalakhak si Isabel, isang halakhak na walang saya. "Worse, I'm an exorcist." Pinalayas ko ang multo ni Saint Charina sa buong bahay. Narinig niya ang pagtawa ni Katrina. "Finally! I told you, di ba? You have to claim your territory." "Paano?"
Tinapon mo na ba ang mga antigong damit niya? Better. Ang mga nakangiti niyang pagmumuka sa bawat sulok ng bahay na to. Sagot ni Isabel, sabay higop sa kanyang alak. Ayokong maging anino lang niya, Kat. Akin si Santi. Akin ang lahat ng ito. Ang boses niya'y naging matigas. Puno ng determinasyon na ipinanganak mula sa maraming taon ng kahirapan at pangarap. I know. Relax, Belle. Pagpapakalma ni Katrina. You have him. You have the mansion. You won. Ano pa bang kinakainit ng ulo mo? Yung 2 paslit. Biglang nagbago ang timpla ni Isabel. They look at me with her eyes, Kat. Lalo na yung babae. And that old hag, Yaya Lorna. She watches me. Alam kong alam niya. Kailangan ko silang lahat mawala sa landas ko. Belle, mag-ingat ka. Babala ni Katrina. Ang tono'y naging seryoso. Huwag kang padalos-dalos. Baka maalala mo lang ang dati. Ang pagbanggit sa nakaraan ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa batok ni Isabel. Bigla, ang imahe ng mansyon sa Forbes Park ay naglaho. Napalitan ng isang madilim, masikip na eskinita sa tondo. Maraming taon na ang nakalipas. Gabi. Umuulan. Siya'y bata pa, marahil 17, basang-basa at nanginginig. Pero hindi dahil sa lamig. Sa kanyang mga bisig, may isang maliit na sanggol na nababalot sa manipis at lumang kumot, walang tigil sa pag-iyak. Ang iyak na yon ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso at isipan. Gutom, pangarap, desperasyon, walang pera, walang pag-asa. Dahan-dahan, maingat, inilapag niya ang sanggol sa may pintuan ng isang bahay ampunan. Hinalikan niya ito nang mabilis sa noo, isang halik na lasang luha at ulan. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa yak, palayo sa responsibilidad, palayo sa batang yon, ang sarili niyang anak, at hindi na muling lumingon. Belle, are you still there? Ang boses ni Katrina ay nagpabalik sa kanya sa kasalukayan. Napapikit si Isabel ng mariin. I'm here, sagot niya. Ang boses ay bahagyang paos. Ang alaala ay isang lason na kailangan niyang lunukin araw-araw. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kayang tiisin sina Sofia at Lucas. Ang mga ito ay isang salamin, isang paalala ng buhay na tinalikuran niya, ng kasalanang pilit niyang ibinabaon sa limot. Bago pa man siya makapagsalitang muli, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang video call mula kay Santi. Sa isang iglap, nagbago ang lahat sa mukha ni Isabel. Ang galit ay napalitan ng lambing. Ang pait ay naging ngiti. Ang demonyo ay muling naging anghel. Sinagot niya ang tawag. Mahal. Masayang bati niya. Tila siya ang pinakamasayang asawa sa buong mundo. Hi, mahal. Kamusta kayo dyan? The kids? Tanong ni Santi. Ang mukha'y medyo pagod ngunit masaya siyang makita. We're okay. We miss you so much. Malamig na sagot ni Isabel. Ang mga bata, kanina ka pa hinahanap. They're sleeping now. Pagod sa paglalaro buong araw. Isang perpektong kasinungalingan. Nagkwentuhan pa sila ng ilang minuto tungkol sa meeting ni Santi, sa mga plano nila pagbalik niya. Si Isabel ay gumanap sa kanyang papel nang walang kapintasan. Siya ang mapagmahal na asawa, ang maalagang ina-inahan. O sige na, mahal, magpahinga ka na, sabi ni Santi. By the way, may sorpresa ako, mahal. Uuwi ako bukas. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Isabel. Ang ngiti sa kanyang labi ay nanigas. Ang init ng alak ay biglang nawala. Napalitan ng nagyayelong takot na gumapang sa kanyang mga ugat. Bukas? Agad-agad? Paano ang mga litrato? Paano kung magsumbong ang mga bata? Paano kung may mapansin si Yaya Lorna? Talaga, mahal? Nakuha pa rin niyang maging masaya ang tono, kahit ang puso niya'y kumakaripas na sa kaba. That's wonderful news.
Aabangan ka namin. Great! See you tomorrow. I love you. Paalam ni Santi bago pinatay ang tawag. Nabitawan ni Isabel ang kanyang telepono sa mesa. Napatingin siya sa madilim na hardin sa ibaba, pero wala siyang makita. Ang isip niya'y nagliliyab. Hindi siya handa. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang siguraduhin na pagdating ni Santi bukas, ang perpektong ilusyon na kanyang binuo ay buo pa rin at walang anumang lamat. Ang biyahe pauwi mula sa airport ay puno ng pananabik para kay Santino. Tagumpay ang kanyang business trip. Nakuha niya ang kontratang magpapalago pa lalo sa kanilang kumpanya. Ngunit hindi ang tagumpay sa trabaho ang dahilan ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito ay ang pag-asang makita muli ang kanyang pamilya. Isang araw lang siyang nawala. Pero para sa kanya, sapat na yon para maramdaman ang pangungulila. Pagpasok ng sasakyan sa gate ng kanilang mansyon, natanaw niya agad si Isabel na nag-aabang sa may pinto. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ang buhok ay nakalugay at nililipad ng hangin. Para siyang isang pangitain, isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na asawang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang kabiyak. Mahal, masayang salubong ni Isabel nang bumaba si Santi mula sa kotse. Sinalubong niya ito ng isang mahigpit na yakap at isang matamis na halik. You're home. We missed you so much. Gumanti si Santi ng yakap. Nilasap ang pamilyar na bango ng pabango ni Isabel. I missed you more, bulong niya. Nasaan ang mga bata? Nasa loob. Naghahanda ng kanilang welcome home surprise para sa'yo. Nakangiting sabi ni Isabel. Sabay hila sa kanya papasok. Pagpasok nila sa sala, naroon nga sina Sofia at Lucas, nakatayo sa likod ng isang maliit na mesa. May hawak silang isang malaking piraso ng kartulina na may nakasulat na, "Welcome home, Papa." Ang sulat ay hindi perpekto, halatang gawa ng mga bata na lalong nagpataba sa puso ni Santi. Ngunit nang lumapit siya para yakapin ang mga anak, may naramdaman siyang kakaiba. Ang yakap ni Sofia ay mabilis at tila nag-aalangan. Si Lucas naman ay basta na lang yumakap sa kanyang binti. Ang mukha ay nakatago. Walang sigla, walang sabik na pagtalon na gaya ng dati. Pagod lang siguro sa paghahanda ng sorpresa. Naisip ni Santi, pilit na iwinawaksi ang maliit na pagtataka sa kanyang isipan. Kids, look at what Papa brought you. Anya, sabay abot ng dalang mga paper bag na puno ng laruan at tsokolate. Kinuha nila ang mga regalo, pero ang kanilang thank you ay mahina at halos pabulong. Agad silang tumakbo paakyat sa kanilang silid. Hayaan mo na sila, mahal. They're just entering that phase. Alam mo na, medyo nagiging mahiyain. Paliwanag ni Isabel na tila nabasa ang kanyang iniisip. Ang mahalaga, you're here. Halika, naghanda ako ng paborito mong hapunan. Pinili ni Santi na maniwala sa sinabi ng asawa. Marahil ay tama ito. Mabilis lumaki ang mga bata. Baka nga nagbabago na sila. Ang hapunan ay nagsimula ng tahimik. Masyadong tahimik. Si Santi at Isabel lang ang nag-uusap. Sina Sofia at Lucas ay nakayuko lang sa kanilang mga plato. Tinutusok-tusok ang kanilang pagkain. Sofia, how was school today? Pagbasag ni Santi sa katahimikan, nag-angat ng tingin ang bata. Okay lang po. Lucas, you like the robot I gave you? Isang mabilis na tango lang ang isinagot ng bunso. Ang bigat sa hangin ay halos nahihipo na. Si Santi, na sanay sa masiglang kwentuhan tuwing hapunan noong nabubuhay pa si Charina, ay hindi mapakali. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, aksidenteng natabig ni Lucas ang kanyang baso ng tubig. Kumalat ito sa mesa, ang ilan ay tumapon sa sahig. Oops, sorry po. Mahinang sabi ng bata, ang mga matay ng lalaki sa takot. It's okay, anak. It's just water. Agad na sabi ni Santi. Ngunit bago pa man siya makatayo, nahagip ng kanyang mga mata ang tingin ni Isabel kay Lucas. Hindi yun tingin ng pag-unawa.
Iyon ay isang sulyap na matalim, malamig, at puno ng pagbabanta. Isang segundo lang iyon, pero sapat na para makita ni Santi. Agad itong napalitan ng isang pilit na ngiti nang magtama ang kanilang paningin. Nako, ang clumsy naman ng baby boy natin, sabi ni Isabel. Ang boses ay matamis na naman. Pero huli na, ang munting katawan ni Lucas ay nagsimula ng manginig at sa isang iglap, humagulgol ito ng iyak. Hindi isang simpleng pag-iyak ng bata. Iyon ay iyak na puno ng takot. Nataranta si Santi. Hey, hey! What's wrong? It's okay, Lucas. Shh! Tahan na! Pagalo ni Isabel, niyakap ang bata. You're just tired, baby. Pagod ka na, no? Yaya, please bring Lucas upstairs. Habang buhat ni Yaya Lorna ang umiiyak na bata paakyat, hindi maiwasan ni Santi na makaramdam ng pagkalito. Ano ang nangyayari? Kinagabihan, habang nagkakape si Santi sa kanyang study, dahan-dahang pumasok si Yaya Lorna, dala ang isang tasa. Sir, mahinang sabi nito. Yaya, pakiusap, maupo ka. Anyaya ni Santi. May kung anong bigat sa kilos ng matanda na nakadagdag sa kanyang pag-aalala. Sir, pasensya na po sa abala. Panimula ni Yaya Lorna, ang mga matay na kayuko. Gusto ko lang po sanang sabihin, Sir, sana po ay mas pagmasdan ninyo ang mga bata. Kumunot ang noo ni Santi. Anong ibig mong sabihin, Yaya? Napapansin ko po kasi, nitong huli, lagi silang matamlay, tahimik. Tila po may kinatatakutan. Dahan-dahang paliwanag ng matanda, maingat sa bawat salita. Isang bahagi ng isip ni Santi ang nagsasabing pakinggan niya ito. Si Yaya Lorna ay matagal na sa kanila. Kilala niya ang mga bata. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging pagod at ayaw nang harapin ang isa na namang problema, ang nangingibabaw. At ang bahaging iyon ay tapat kay Isabel. Yaya, I appreciate your concern. Medyo malamig na sagot ni Santi. Pero baka naman naninibago lang sila. Isabel is doing her best. Mahirap ang maging stepmother. Baka naman binibigyan lang ninyo ng ibang kahulugan ang mga bagay-bagay dahil hindi pa ninyo siya lubusang tanggap. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng matanda. Hindi po sa ganoon, sir. Salamat sa kape, Yaya. Marami pa akong kailangang tapusin. Pagtatapos ni Santi sa usapan. Nang gabing iyon, kinausap niya si Isabel sa kanilang silid. Mahal, Yaya Lorna talked to me. She's worried about the kids. Ang reaksyon ni Isabel ay ang huling bagay na kanyang inaasahan. Hindi ito nagalit. Sa halip, ang mga mata nito ay napuno ng luha. I knew it, mahinang sabi nito. Ang boses ay basag. Alam kong hindi niya ako gusto para sa inyo, para sa mga bata. Umupo ito sa gilid ng kama. Ang mukha'y tinakpan ng mga palad. Sinusubukan ko, Santi. Alam ng Diyos kung gaano ko sinusubukang maging mabuting ina sa kanila. Pero, paano ko gagawin yon kung pati ang kasambahay ninyo ay kinokontra ako? Maybe she's right. Maybe I'm a failure. Maybe I can never replace Charina. Ang bawat salita ay tila isang punyal na tumusok sa puso ni Santi. Ang pagdududa niya ay napalitan ng pagkakasala. Niyakap niya ang kanyang umiiyak na asawa. No, don't say that. You are wonderful. Yaya Lorna is just old-fashioned. Ako ang kakausap sa kanya. Don't cry, please. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto. Si Lucas, suot ang kanyang pajama, ay nakatayo roon. Ang mga matay namumugto pa. Papa? Lucas, what is it, son? Tanong ni Santi. Medyo inis sa biglang pagsulpot nito. Lumapit ang bata, ang tingin ay nasa sahig. Nag-ipon ito ng lakas ng loob. At sa wakas ay nagsalita sa isang nanginginig na tinig. Papa, Tita Isabel didn't give me dinner yesterday. Natahimik ang buong silid. Si Santi, na ang isip ay sariwa pa sa pagtatanggol kay Isabel, ay napuno ng iritasyon.
Para sa kanya, ito na ang pruweba. Ang mga bata, naiimpluwensyahan ni Yaya Lorna para gumawa ng kwento laban kay Isabel. Tumingin siya ng diretso sa kanyang anak. Ang boses ay naging malamig at may awtoridad. Lucas, stop making up stories. Apologize to your tita. Ang maliit na mukha ni Lucas ay gumuho. Ang kaunting pag-asa sa kanyang mga mata ay namatay. Napatingin siya sa kanyang ama. Pagkatapos ay kay Isabel na ngayon ay may mapagkunwaring lungkot sa mukha. Yumuko siya at sa isang halos hindi marinig na bulong, sinabi niya, "Sorry po tita." Pagkatapos ay mabilis itong tumalikod at tumakbo palabas ng silid. Para kay Sofia, ang kanilang bahay ay naging isang malaking kahon na puno ng mga patakaran. Ngunit hindi ito ang mga ordinaryong patakaran tulad ng huwag magtakbuhan sa hagdan o ubusin ang pagkain sa plato. Ang mga patakaran ni Tita Isabel ay hindi nakasulat, hindi sinasambit ng malakas, ngunit nakatatak sa bawat malamig na tingin, sa bawat pilit ng ngiti, sa bawat mahigpit na hawak sa braso. Ang unang patakaran, bawal umiyak. Kapag iiyak ka, lalo kang pagagalitan. Ang pangalawang patakaran, bawal magsumbong. Kapag nagsumbong ka, mas matindi ang parusa. At ang pinakamabigat sa lahat ng patakaran, bawal maging masaya kapag naaalala mo si Mama. Dahil kapag ginawa mo yon, ibig sabihin ay hindi mo mahal si Papa at si Tita Isabel. Ito ang mga salitang paulit-ulit na ibinubulong ni Isabel sa kanya kapag silang dalawa lang. Kapag si Papa ay nasa trabaho at si Yaya Lorna ay abala sa kusina. Kung mahal mo talaga ang Papa mo, Sofia, sasabihin ito habang hinahaplos ang kanyang buhok sa paraang hindi malambing kundi nagbabanta. Gugustuhin mong maging masaya siya at masaya siya sa akin. Kapag malungkot ka, nalulungkot din siya. Ayaw mo namang maging dahilan ng kalungkutan ng Papa mo, di ba? Ang mga salitang yon ay parang mga tinik na bumaon ng malalim sa isipan ni Sofia. Kaya't natuto siyang ngumiti kahit hindi siya masaya. Natuto siyang maging tahimik para walang masabing mali. Natuto siyang itago ang lahat ng kanyang nararamdaman sa likod ng isang blangkong mukha. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa eskwela, muli niyang nakita ang isang luma niyang drawing. Ito ang paborito niyang gawa. Siya, si Lucas, si Papa, at si Mama Charina. Magkakahawak kamay sa isang hardin na puno ng mga bulaklak na kalachuchi. Ang nangiti ni Mama sa papel ay tila totoo. Hinaplos niya ang larawan at isang mainit na pangungulila ang bumalot sa kanyang munting puso. Hindi niya namalayan. Pumasok pala si Isabel sa kanyang silid. "Ano yan?" tanong nito. Ang boses ay matigas. Bago pa man makasagot si Sofia, mabilis na inagaw ni Isabel ang papel mula sa kanyang kamay. Tinitigan nito ang drawing na may pagkasuklam. "Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Bawal na ang mga ganito." "Pero, paborito ko po yan." Nanginginig na sabi ni Sofia. "Wala akong pakialam." Malamig na tugon ni Isabel. At sa harap mismo ni Sofia, walang awang pinunit ni Isabel ang papel. Pira-piraso. Ang masayang pamilya ay naging konfeti ng kalungkutan. "Itapon mo yan. Ngayon din." Habang pinupulot ni Sofia ang bawat piraso ng kanyang nasirang alaala, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ngunit pinigilan niya dahil bawal umiyak. Sa araw na yon, isang munting paghihimagsik ang nabuo sa loob ni Sofia. Pagod na siyang matakot. Pagod na siyang mag-isa. May isang tao siyang naisip na maaring makaintindi. Isang tao na laging nagsasabing, "Tumawag ka lang kapag kailangan mo ako, Apo." Ang kanyang lola, ang ina ni Charina. Kinabukasan, alam niyang aalis si Isabel para sa isang charity luncheon kasama ang mga amiga nito. Alam din niyang abala si Yaya Lorna sa pamamalengke. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nang masigurong wala ng tao sa ibaba,
Dahan-dahan siyang pumasok sa study ng kanyang ama. Ang silid na ito ay tila isang santuwaryo. Ang amoy ng mga libro at ng aftershave ni Santi ay nagbibigay sa kanya ng bahagyang kapanatagan. Sa likod ng isang makapal na aklat sa istante, alam niyang may isang nakatagong litrato. Ang wedding portrait na tinanggal ni Isabel sa may hagdanan. Kinuha niya iyon at sa isang saglit, tinitigan ang nangiti ng kanyang mga magulang. Ang ngiti ng kanyang tunay na pamilya. Nagbigay ito sa kanya ng lakas. Inilapag niya ang litrato at lumapit sa telepono sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang mga numerong matagal na niyang kinabisa sa isip. Ang numero ng kanyang lola. Nagring ito. 1, 2, 3. Hello? Ang malambing na boses sa kabilang linya ay musika sa pandinig ni Sofia. Lay Lola? Halos pabulong na sabi niya. Sofia, apo, napatawag ka? Nasaan ang tita Isabel mo? Kamusta kayo ng kapatid mo? Sunod-sunod na tanong ng kanyang lola. Ang pananabik ay hindi maitago. Bubuksan na sana ni Sofia ang kanyang bibig. Sasabihin na sana niya ang lahat. Ang tungkol sa mga patakaran, sa pinunit na drawing, sa gutom ni Lucas, sa takot na nararamdaman niya gabi-gabi. Lola, kasi po, bakit mo ginagamit ang telepono ng papa mo, Sofia? Ang boses sa likod niya ay parang isang pitsel ng nagyeyelong tubig na ibinuhos sa kanya. Nanigas si Sofia. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Isabel. Nakalimutan nitong dalhin ang kanyang pitaka, kaya't bumalik. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Mabilis na inagaw ni Isabel ang telepono mula sa kanyang kamay. Hello, tita. Si Isabel po ito. Anya sa telepono. Ang boses ay biglang naging magalang at matamis. Pasensya na po. Napindot lang yata ni Sofia ang numero ninyo habang naglalaro. Opo. Okay na. Okay lang po kami. Sige po, bye. Ibinaba niya ang telepono. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Sino ang nagsabi sa iyong pwede kang magsumbong? Tanong ni Isabel. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. Hindi nakasagot si Sofia. Ang tanging nagawa niya ay umiling habang umaatras. Hinila ni Isabel si Sofia sa braso. Ang hawak nito ay mahigpit, masakit. Kinaladkad niya ang bata palabas ng study, pababa sa pasilyo, patungo sa isang pinto na bihirang buksan. Ang pinto ng maliit na bodega sa ilalim ng hagdanan. Itinulak niya si Sofia sa loob ng madilim at maalikabok na silid. Ang amoy ng luma at nabubulok na bagay ay sumalubong sa kanya. Dito ka muna mag-isip-isip, sabi ni Isabel mula sa labas ng pinto. Ang mukha niya'y isang anino lamang sa siwang. Tingnan natin kung sino ang tutulong sa'yo ngayon. At pagkatapos, narinig ni Sofia ang isang tunog na hinding-hindi niya malilimutan. Ang tunog ng pagkasa ng kandado. Pag-uwi ni Yaya Lorna mula sa palengke, isang mabigat na pakiramdam ang agad na sumalubong sa kanya. Ang mansyon ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Si Isabel ay wala na. Nakaalis na para sa kanyang lansyon. Si Lucas ay nasa sala, naglalaro mag-isa. Ngunit ang laro nito ay walang sigla. Si Sofia ay wala. Lucas, nasaan ang ate mo? Tanong ni Lorna habang inilalapag ang mga pinamili sa kusina. Nagkibit-balikat lang ang bata. Ang mga matay hindi inihihiwalay sa mga laruang kotse na kanyang pinag-ulong-gulong sa sahig. Hindi ko po alam, Yaya. Pinagalitan po siya ni Tita Isabel kanina. Ang simpleng pangungusap na yon ay sapat na para mag-alab ang kaba sa dibdib ni Yaya Lorna. Mabilis niyang tinungo ang silid ni Sofia sa itaas. Walang tao. Hinanap niya ito sa hardin, sa library, sa bawat sulok ng malaking bahay. Ngunit walang Sofia. Ang pag-aalala niya ay isa ng ganap na pagpapanik. Bumalik siya sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang paligid.
Hinahanap ang anumang bakas, anumang senyales. At doon, sa ilalim ng hagdanan, napansin niya ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang pinto ng maliit na bodega na laging nakabukas ng bahagya ay mahigpit na nakasara. At ang mas nakapagtataka, ang luma at kinakalawang na trangka nito ay nakakababa. Dali-dali siyang lumapit. Kinatok niya ang pinto. "Sofia? Apo? Nandyan ka ba?" Isang mahinang hikbi mula sa loob ang kanyang narinig. Iyon lang ang kailangan niya. Nanginig ang kanyang mga kamay sa galit habang pilit na itinaas ang matigas na trangka. Pagbukas ng pinto, ang tanawin sa loob ay halos dumurog sa kanyang puso. Si Sofia ay nakaupo sa sahig, sa gitna ng mga lumang kahon at sapot ng gagamba. Yakap-yakap nito ang kanyang mga tuhod. Ang muka ay basa ng luha at ang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Ang sinag ng ilaw mula sa pasilyo ay nagpatingkad sa alikabok sa hangin, na tila mga bituin sa madilim na kalawakan ng kalupitan. "Diyos ko, Apo!" Bulalas ni Yaya Lorna. Mabilis siyang pumasok at niyakap ang bata. Ang pakiramdam ng maliit at nanginginig na katawan sa kanyang mga bisig ay nagsilbing gatong sa apoy ng kanyang galit. "Anong ginawa niya sa'yo? Bakit kanya ikinulong dito?" "Tumawag po ako kay Lola." Humihikbing sagot ni Sofia. "Nahuli po niya ako. Nagalit po siya." Walang salitang makapaglalarawan sa nararamdaman ni Yaya Lorna sa sandaling iyon. Isang halo ng awa para sa bata at sukdulang pagkamuhi para kay Isabel. Dinala niya si Sofia sa kusina, pinainom ng tubig, at dahan-dahang pinakalma. Habang pinupunasan niya ang mga luha sa mukha ng bata, isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang nagsimulang gumapang sa kanya. Ano ang magagawa niya? Isa lang siyang kasambahay. Si Santino ay bulag sa pag-ibig. Kapag nagsalita siya, siya ang lalabas na masama. Isang matandang mapanghusga. Tiningnan niya ang journal ni Charina na nakatago sa kanyang aparador kaninang umaga. Isang babala mula sa nakaraan, ngunit walang matibay na ebidensya para sa kasalukuyan. Pakiramdam niya ay nabigo niya ang kanyang pinsan, nabigo niya ang mga anak nito. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin ang magkapatid, bumalik siya sa silid ni Lucas para magligpit. Habang inaayos niya ang mga laruang nakakalat sa sahig, napadako ang kanyang tingin sa isang partikular na bagay. Isa itong luma, medyo gasgas ng laruan. Isang voice recorder na hugis robot. Regalo ni Santino kay Lucas noong kakaarawan nito. Madalas itong paglaruan ng bata, ginagaya ang mga tunog ng hayop o kumakanta. At pagkatapos ay tatawa habang pinapakinggan ang sarili. Kinuha niya ito, balak na ilagay sa kahon ng mga laruan. Ngunit sa kung anong dahilan, marahil dahil sa bigat ng kanyang dibdib at sa pagnanais na makarinig ng kahit anong bagay na masaya, pinindot niya ang play button. Sa simula, ang narinig niya ay ang inaasahan niya. Ang boses ni Lucas na kumakanta ng Bahay Kubo, nang wala sa tono, sinusundan ng halakhak nito. Napangiti si Yaya Lorna ng bahagya. Itutuloy na sana niya ang paglilinis nang may isa pang tunog na lumabas mula sa maliit na speaker. Isang tunog na hindi boses ng bata. "Walang silbi, katulad ng nanay mo." Ang boses ay bahagyang garalgal at malayo, tila na record ng hindi sinasadya. Ngunit malinaw na malinaw kung kaninong boses iyon. Boses ni Isabel. At ang mga salitang iyon, ang lason sa mga salitang iyon, ay hindi maipagkakaila. Natigilan si Yaya Lorna. Ang hawak niyang laruan ay biglang naging mabigat, na para bang hawak niya ang isang sandata. Saan ito galing? Kailan ito na-record? Malamang ay habang naglalaro si Lucas, naiwan niya itong nakarecord ng hindi namamalayan at nahagip ang isang sandali ng tunay na kulay ni Isabel. Isang piraso lang yon ng palaisipan, isang maikling pangungusap. Ngunit para kay Yaya Lorna, iyon ay isang kidlat sa gitna ng madilim na gabi. Isang patunay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig,
Hindi sa takot, kundi sa isang bagong pag-asa. Hindi na siya walang magawa. Hindi na siya walang laban. Ang kanyang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang matinding pagkabigla. At pagkatapos, isang tahimik, ngunit matatag na determinasyon. Ang kailangan niya lang ay isa pang pagkakataon. Isang mas malinaw na ebidensya. In-rewind niya ang tape at muling pinindot ang play button para lang masigurong hindi siya nagkamali sa kanyang narinig. Walang silbi, katulad ng nanay mo. Ang boses ni Isabel ay muling umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang demonyong nabuhay mula sa isang laruan ng bata. Napapikit si Yaya Lorna. Alam na niya ang kanyang gagawin. Pakiramdam ni Isabel ay hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Si Santino, ang kanyang makapangyarihang asawa, ay naging isang maamong tupa na sumusunod sa bawat hiling niya. Ang mga bata, pagkatapos ng kanyang disiplina, ay naging mga tahimik na anino sa sarili nilang pamamahay. Ang tanging tinik na lang na natitira sa kanyang lalamunan ay ang matandang si Yaya Lorna. Ngunit may plano na siya para doon. Isang gabi, habang naghahapunan, sinimulan niyang isagawa ang unang bahagi ng kanyang plano. Mahal, malambing niyang sabi kay Santi habang nilalagyan ito ng pagkain sa plato. Napapansin ko lang, parang kailangan na nina Sofia at Lucas ng kalaro. You know, someone younger, mas energetic. Kumunot ang noo ni Santi. Anong ibig mong sabihin? Si Yaya Lorna, mahal natin siya, of course, pero matanda na siya. Paliwanag ni Isabel, ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Hindi na niya masyadong nasasabayan ang mga bata. Baka mas maging masaya sila kung ang kasama nila ay, someone na pwedeng maging parang ate nila. Someone who can teach them new games. Nakita niya ang pag-iisip sa mukha ni Santi. Ang ideya ay naitanim na. Hindi niya ito minadali. Hahayaan niyang si Santi mismo ang makarating sa konklusyon na kailangan na nilang palitan ang matanda. Sa ngayon, sapat na ang binhi ng pagdududa. Nang makaramdam siya ng tagumpay, nagpaalam siyang aakyat muna para mag-relax. Ang totoo, kating-kati na siyang ibalita ang kanyang tagumpay sa nag-iisang taong nakakaalam ng kanyang tunay na kulay. Dala ang kanyang telepono, lumabas siya sa balkonahe ng kanilang silid. Ang hangin ay malamig, ngunit ang pakiramdam sa loob niya ay nag-aalab. Idinayal niya ang numero ni Katrina. Success, friend, bungad niya, hindi na mapigilan ang ngiti ng pagwawagi sa kanyang mga labi. Wow, that was fast, humahangang sagot ni Katrina. Anong ginawa mo? I just planted the seed, mayabang na sabi ni Isabel. Sinabi ko lang na kailangan ng mga bata ng kalaro. Hayaan mong si Santi na ang mag-isip ng solusyon. He's so easy to manipulate, nakakaawa minsan. Humalakak siya. Sa ibaba, sa may sala na katapat ng balkonahe, naglalaro si Lucas. Ang boses ni Isabel, kahit hindi malakas, ay malinaw na umaabot sa loob dahil sa nakabukas na sliding door. Hawak ng bata ang kanyang paboritong laruan, ang robot voice recorder. Pinindot niya ang play at pinakinggan ang sarili niyang kanta. Pagkatapos, para mag-record ng bago, pinindot niya ang malaking pulang REC button sa dibdib ng robot. Hello, Mr. Robot. Bulong niya dito, ngunit isang makulay na paru-paro ang dumaan sa bintana at ang atensyon niya ay agad na naagaw. Iniwan niya ang robot sa ilalim ng isang maliit na mesa. Nakarecord pa rin at hinabol ang paru-paro. Sa itaas, walang kamalay-malay si Isabel. Nagpatuloy siya sa kanyang pagyayabang. Konting panahon na lang, Kat, at mawawala na ang matandang bruhang yon. Anya, ang boses ay puno ng panuna. Pati ang mga paslit na to, matututo silang kilalanin ako bilang nag-iisang reyna ng pamamahay. Na to. Sawang-sawa na akong magpanggap na mahal ko sila. They're nothing but obstacles. Grabe ka, friend, pero effective, sabi ni Katrina.
Basta't siguraduhin mo lang na malinis ang pagpapaalis mo sa matanda. Walang gulo. Don't worry. Kampanteng sagot ni Isabel habang pinaglalaruan ang kanyang diamanting sing-sing. Ako pa ba? Everything is under control. Santi trusts me completely. He thinks I'm a saint. Muli siyang humalakhak, isang tunog na malamig at walang kaluluwa. Isang tunog na diretsyong pumapasok sa maliit na mikropono ng isang laruang robot na nakatago sa ilalim ng mesa sa ibaba. Ang maliit na pulang ilaw nito ay patuloy na kumikindat sa dilim. Isang tahimik na saksi sa lahat ng kasamaan. So ano na ang final goal mo after this? Tanong ni Katrina, na tila laro lang ang lahat. Sumeryoso ang mukha ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo, sa mga ilaw ng syudad na para bang tinitingnan ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay naging isang mapanganib na bulong, puno ng kasakiman at walang pusong ambisyon. Ang susunod na hakbang, anya, sisiguraduhin kong sa akin mapupunta ang mana ng mga De La Vega. Kahit na anong mangyari sa mga batang yan, may mga gabing ang katahimikan ay hindi nagdudulot ng kapayapaan. Para kay Santino, ang katahimikan sa mansyon ng mga De La Vega ay naging isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal sa kanya. Ang dating masayang tahanan na puno ng tawanan at harutan noong nabubuhay pa si Charina ay isa na ngayong palasyo ng mga bulong at mga maingat na hakbang. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala ito. Sinabi niya sa sarili na ito ang new normal. Ang pagkawala ni Charina ay nag-iwan ng isang butas na hindi na mapupunuan. At si Isabel, sa kabila ng lahat, ay ginagawa ang kanyang makakaya. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, may isang maliit na tinig sa kanyang isipan, isang anino ng pagdududa na hindi niya mapatahimik. Isang gabi, habang nagtatrabaho sa kanyang study, may hinahanap siyang isang lumang kontrata. Naalala niyang itinago niya ito sa isa sa mga kahon sa bodega. Ayaw na niyang abalahin si Yaya Lorna, kaya't siya na mismo ang nagtungo roon. Pagbukas niya ng pinto ng bodega, sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at mga lumang bagay. Kinapa niya ang switch ng ilaw. Sa pagbuhos ng liwanag, ang unang bagay na nakakuha ng kanyang pansin ay hindi ang mga kahon ng dokumento, kundi isang malaking kahon sa isang sulok na bahagyang nakabukas. At mula sa siwang, natanaw niya ang gilid ng isang pamilyar na frame ng litrato. Nilapitan niya ito. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip ng kahon at doon, ang kanyang hinala ay nakumpirma. Nakatambak na parang mga basura. Ang mga litrato ng kanyang nakaraan. Ang litrato nilang mag-anak sa beach. Ang litrato ni Sofia noong unang araw nito sa eskwela. At sa pinakaibabaw, bahagyang natatakpan ng alikabok, ang kanilang wedding portrait. Siya at si Charina, mga mukha ay nagliliwanag sa purong kaligayahan. Kinuha niya ito. Hinaplos niya ang mukha ni Charina sa litrato. Ang ngiti nito, kahit sa isang kupas na larawan, ay may kakayahang abutin siya. Paalalahanan siya ng isang pag-ibig na dalisay at walang hinihinging kapalit. At kasabay ng alaala, isang tanong ang umusbong. Bakit? Bakit narito ang mga ito? Mahal? Ang boses ni Isabel mula sa may pinto ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis niyang ibinalik ang litrato sa kahon, tila isang batang nahuli sa isang kasalanan. Anong ginagawa mo rito sa dilim? Tanong ni Isabel. Lumapit ito at yumakap sa kanya mula sa likod. Ngunit napansin nito ang bukas na kahon. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito, isang mabilis na kislap ng pagkataranta bago napalitan ng isang malungkot na ngiti. Ah, may nang sabi nito. Nakita mo pala. Humarap si Santi. Bakit mo itinago ang mga to, Isabel? Tanong niya. Hindi galit, kundi naguguluhan. Ang mga mata ni Isabel ay nagsimulang mamasa. Santi,
Ginawa ko lang yon para sa'yo. Anya, ang boses ay puno ng pighati. Araw-araw, nakikita kong nasasaktan ka sa tuwing napapatingin ka sa mga litrato niya. Akala ko, akala ko, kung itatago ko sila, makakatulong akong maghilom ang sugat mo para makapag-move on ka. Para makapag-move on tayo. Huminga ito ng malalim. Isang hikbi ang kumawala. Pero siguro, mali ako. Siguro isa lang akong hangal na nag-aakalang kaya kong punan ang pwesto niya. I'm sorry, Santi. I'm so sorry. Hindi ko kayang makipagkompetensya sa isang alaala. Hindi ko yata kayang palitan si Charina. Ang bawat salita ay perpektong binitawan. Bawat luha ay tila may sariling papel sa dula. At si Santino, na ang puso ay puno ng pagmamahal at pagkakasala, ay muling naging bulag. Ang pagdududa niya ay nalunod sa mga luha ng kanyang asawa. Shh! No, no, that's not true. Pag-alo niya, habang mahigpit itong niyayakap. You're not replacing her. You're my present, my future. I'm sorry I made you feel that way. Naiintindihan ko ang intensyon mo. I'm sorry. Sa yakap na yon, naramdaman ni Isabel na muli niyang nakuha ang kontrol. Ngunit alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ang pagkakadiskubre sa mga litrato ay isang babala. Ang mga anino ng nakaraan ay masyadong makapangyarihan. At ang pinakamatibay na anino sa bahay na ito ay si Yaya Lorna, ang buhay na alaala ng panahon ni Charina. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, sinamantala ni Isabel ang pagkakataon. Yaya, tawag niya kay Lorna sa harap ni Santino. Pakiabot mo nga ang asukal. Dali-daling lumapit si Lorna. Ngunit bago pa man niya maiabot ang asukalera, sinadyang isinagi ni Isabel ang kanyang tasa ng kape at tumapon ang mainit na likido sa kamay ng matanda. Aray! Daing ni Lorna. Nabitawan ng asukalera na bumagsak at nabasag sa sahig. Oh my God! Yaya! Look what you've done! Sigaw ni Isabel na tila ito ang nabuhusan. Ang clumsy mo na naman! Paano kung sa mga bata yan tumama? Pasensya na po, ma'am. Nanginginig na sabi ni Lorna. Hawak ang napasong kamay. This is exactly what I'm talking about, Santi. Baling ni Isabel sa kanyang asawa, ang muka ay puno ng pag-aalala. She's getting old. Nagiging pabaya na siya. Paano natin ipagkakatiwala sa kanya ang kaligtasan ng mga anak natin? Walang nagawa si Santi. Nakita niya ang nangyari. Nakita niya ang nabasag na kagamitan, ang kapabayaan. Ang mga salita ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, pinatawag ni Isabel si Yaya Lorna sa study, kung saan naghihintay si Santino. Ang mukha ni Santino ay mabigat, puno ng pagsisisi. Ngunit ang desisyon ay buo na. Si Isabel ang nagsalita. Ang kanyang boses ay tila isang berdugong nagbabasa ng sentensya. Yaya Lorna, dahil sa iyong kapabayaan, napagdesisyonan namin ni Santi na hindi naligtas para sa mga bata ang manatili ka pa rito. Nanlaki ang mga mata ni Lorna. Napatingin siya kay Santino, naghahanap ng anumang bahid ng pagtutol. Ngunit ang kanyang amo ay nakayuko lang, hindi makatingin sa kanya ng diretso. Umalis ka sa pamamahay na ito. Sa loob ng 24 oras, malamig na pagpapatuloy ni Isabel, o ipapakulong kita sa salang pagnanakaw. Ang bawat gamit na inilalagay ni Yaya Lorna sa loob ng kanyang luma at kayumangging tampipi ay tila may bigat na katumbas ng 1 taon ng kanyang serbisyo. Ang mga damit, ang maliit na radyo, ang kupas na larawan ng kanyang yumaong asawa, lahat ay mga saksi sa buhay na kanyang binuo sa loob ng mansyon ng mga De La Vega. Ngayon, sa isang iglap, ang lahat ng yun ay binubura. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay tila natuyo na, napalitan ng isang malalim at malamig na sakit sa kanyang dibdib. Ang pinakamasakit ay hindi ang pagpapaalis sa kanya, kundi ang paraan kung paano ito ginawa.
Ang paratang na pagnanakaw, kahit hindi itinuloy, ay isang punyal na ibinaon ni Isabel para siguraduhin hindi na siya makakabalik. At si Santino, ang kanyang senyorito, ang batang inalagaan niya mula pagkabata, ay nagwalang kibulang. Ang pananahimik nito ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Pagkatapos niyang mag-impake, binuksan niya ang pinto ng kanyang silid. Oras na para magpaalam. Naabutan niya ang dalawang bata sa kanilang silid tulugan, nakaupo sa kama, magkatabi. Alam na nila. Nakita ni Yaya Lorna ang pamumula sa mga mata ni Sofia, ang bakas ng mga luhang pilit na pinipigilan. Si Lucas naman ay nakayakap sa kanyang ate. Ang mukha ay nakasubsob sa balikat nito. Mga apo, mahinang tawag ni Yaya Lorna. Sa pagkarinig ng kanyang boses, hindi na napigilan ng dalawang bata ang kanilang mga hikbi. Sabay silang tumakbo papalapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Yumakap sila na para bang ang kanilang mga buhay ay nakasalalay doon. Yaya, don't leave us po. Umiiyak na pakiusap ni Sofia. Please, Yaya. Sino na po ang magbabasa sa amin ng kwento? Dagdag ni Lucas, ang boses ay garalgal. Lumuhod si Yaya Lorna para pantayan sila. Ang sarili niyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo. Hinaplos niya ang kanilang mga mukha. Kahit nasaan si Yaya, hinding-hindi ko kayo kakalimutan. Tandaan ninyo, maging matatag kayo, maging matapang. Ang mga salita ay parang mga dasal, mga huling habilin nilin na sana'y magbigay sa kanila ng lakas. Yaya, paano po kung saktan niya kami ulit? Halos pabulong na tanong ni Sofia. Ang takot ay malinaw sa kanyang mga mata. Isang malamig na kurot ang naramdaman ni Yaya Lorna. Ito ang pinakamabigat sa lahat. Ang pag-alis na alam mong iniiwan mo sila sa panganib. Huwag kayong matakot, sabi niya. Kahit siya mismo ay puno ng takot. Nandyan ang papa ninyo. Mahal na mahal niya kayo. Ngunit kahit sa sarili niyang pandinig, ang mga salita ay hungkag. Kinuha ni Sofia ang isang maliit na hair clip na hugis bituin mula sa kanyang buhok at inilagay ito sa palad ni Yaya Lorna. Para hindi niyo po kami makalimutan, Yaya. Pinisil ni Yaya Lorna ang maliit na bagay. Kahit wala ito, apo, hinding-hindi. Hinalikan niya sila sa noo, isang huling pagpapala. Magpakabait kayo. At pagkatapos, sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay, tumalikod siya at naglakad palayo sa dalawang umiiyak na bata. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Santino sa may itaas ng hagdanan, nakatayo sa dilim, isang anino lamang. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Nakita ni Yaya Lorna ang pighati sa mukha nito, ang pagsisisi, ngunit wala itong ginawa, walang sinabi. Tumalikod lang ito at nawala sa kadiliman, iniwan siyang mag-isang harapin ang paglisan. Ang kanyang amo ay isa ng duwag, isang bihag sa sarili nitong pamamahay. Dala ang kanyang tampipi at ang bigat ng buong mundo. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdanan. Ang bawat hakbang ay isang paalam. Paalam sa mga alaalang binuo niya sa loob ng mga pader na yon. Paalam sa pangakong binitiwan niya kay Charina. Pakiramdam niya, bigo siya, talunan. Nang malapit na siya sa pinto, narinig niya ang mabilis na mga yapak sa likuran niya. Yaya. Si Lucas, humahangos at may hawak-hawak na isang bagay. Ang kanyang robot voice recorder. Yaya, dala mo to, sabi ng bata. Iniaabot sa kanya ang laruan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Para maalala mo boses ko. Kinuha ni Yaya Lorna ang laruan. Ang simpleng kilos ng bata, isang inosenteng pabaon, ay tila isang sinag ng liwanag sa kanyang madilim na gabi. Hindi alam ni Lucas na ang ibinibigay niya ay hindi lang isang laruan. Hindi niya alam na ang ibinibigay niya ay ang huling pag-asa. Salamat, apo. Nanginginig na sabi ni Yaya Lorna. Ipinasok niya ang robot sa kanyang bulsa
katabi ng hair clip ni Sofia. Hindi kita kakalimutan. At pagkatapos, binuksan niya ang pinto at humakbang palabas. Ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran ay isang hudyat. Hindi lang ito ang pagtatapos ng kanyang trabaho. Ito ang gabi, kung saan tila nawala na ang lahat. Ang biyahe sa bus ay tila isang paglalakbay sa kawalan. Nakaupo si Yaya Lorna sa may bintana, ngunit hindi niya nakikita ang mga ilaw ng syudad na kanilang dinaraanan. Ang tanging nakikita niya ay ang mga umiiyak na mukha ni na Sofia at Lucas. Paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan na parang isang multo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Bigo siya, talunan. Isang aliping pinalayas. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang dalawang bagay na tanging alaala niya mula sa mga bata. Ang hair clip na hugis bituin ni Sofia at ang robot voice recorder ni Lucas. Pinagmasdan niya ang maliit na laruan. Naalala niya ang sinabi ng bata. Para maalala mo boses ko. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Upang marinig sa huling pagkakataon ang inosenteng tinig na yon, bago siya tuluyang maglaho sa buhay ng mga ito, marahan niyang pinindot ang play button. Ang una niyang narinig ay ang inaasahan niya. Ang boses ni Lucas. Hello, Mr. Robot. Pagkatapos, katahimikan. Marahil ay dito na iniwan ng bata ang laruan. Alisin na sana niya ito sa kanyang tainga nang may isa pang boses na pumailan lang mula sa maliit na speaker. Isang boses na pamilyar, matamis, ngunit puno ng lason. Boses ni Isabel na tila nakikipag-usap sa telepono. Konting panahon na lang, Kat, at mawawala na ang matandang bruhang yon. Nanlaki ang mga mata ni Yaya Lorna. Ang kanyang paghinga ay biglang bumilis. Pati ang mga paslit na to, matututo silang kilalanin ako bilang nag-iisang reyna ng pamamahay na to. Sawang-sawa na akong magpanggap na mahal ko sila. They're nothing but obstacles. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pagkabigla ay mabilis na naging isang nag-aalab na apoy. Ito na. Ito na ang ebidensyang matagal na niyang hinihintay. Ang pag-uusap na narinig niya ngayon ay iba pa sa naunang record. Ito ay mas malinaw, mas detalyado, mas nakakakilabot. Santi trusts me completely. He thinks I'm a saint. Isang halakhak. Ang halakhak ng isang demonyo. At pagkatapos, ang mga salitang tuluyang nagpayanig sa mundo ni Yaya Lorna. Ang susunod na hakbang, sisiguraduhin kong sa akin mapupunta ang mana ng mga De La Vega, kahit na anong mangyari sa mga batang yan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng pakiramdam ng pagkatalo ay naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas malakas, isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Ang kanyang takot ay naging tapang. Hindi na siya nag-isip. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laruang robot na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Manong para, sigaw niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad. Nagulat ang ibang mga pasahero, maging ang driver ay napatingin sa rearview mirror. Mrs., bawal bumaba dito. Sa susunod na bus stop pa, sabi ng konduktor. Hindi. Kailangan kong bumaba ngayon din. Emergency ito. Pagpupumilit niya. Dahil sa kanyang determinasyon, napilitan ang driver na itabi ang bus. Pagkababa ni Yaya Lorna, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya sa gitna ng kalsada, walang pakialam sa mga bumubusinang sasakyan at pumara ng taxi. Saan po tayo, Nay? Tanong ng taxi driver. Forbes Park. Sa lalong madaling panahon. Pakiusap, Manong. Hingal na sabi niya habang pumapasok sa loob. May buhay na nakasalalay dito. Habang mabilis na tinatahak ng taxi ang daan, pabalik sa lugar kung saan siya pinalayas ilang oras lamang ang nakalipas, ang isip ni Yaya Lorna ay kumakaripas. Kailangan niyang makaabot.
Kailangan niyang maipakita ito kay Santino bago pa man may mas masamang gawin si Isabel sa mga bata. Ang pangako niya kay Charina ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang mabigat na pasanin, kundi bilang isang sigaw ng paglaban. Sa wakas, narating nila ang gate ng mansyon. Nagbayad siya ng mabilis at hindi na hinintay pa ang sukli. Tumakbo siya papunta sa malaking pinto. Sa kanyang swerte, hindi ito nakalak ng husto. Marahil ay may pumasok o lumabas na hindi ito naisara ng maayos. Walang katok, walang babala. Itinulak niya ang pinto at bumulaga sa loob. Ang tanawin sa sala ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Si Santino ay nakaupo sa isang silya. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Si Isabel naman ay nakatayo sa tabi nito. Hinahaplos ang likod. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang dalawang bata ay wala. Sa pagbukas ng pinto, sabay silang napalingon. Ang pagkagulat sa mukha nilang dalawa ay hindi maipinta. "Yaya Lorna?" Nagtatakang tanong ni Santino. Napatayo. "Anong ginagawa mo rito? Di ba't pinalayas na kita?" Galit na sigaw ni Isabel. Ang pagkukunwari ay biglang naglaho. Ngunit hindi natinag si Yaya Lorna. Naglakad siya papunta sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, nakatitig ng diretso kay Isabel. Itinaas niya ang laruang robot. "Sinungaling ka, Isabel!" Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. "At narito ang patunay ng lahat ng kasamaan mo. Ang akusasyon ni Yaya Lorna ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa pundasyon ng mansyon. Sa isang sandali, tanging ang mabilis na paghinga ng tatlong matatanda ang maririnig. Si Isabel ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Isang tawa, hindi ng saya, kundi ng purong panunuya, ang kumawala sa kanyang mga labi. "Ano ang pinagsasasabi mo? Matanda ka? Nasisiraan ka na ba ng bait? Isang laruan? Yan ang ebidensya mo. Baka naman yung pag-alis mo sa bahay na tuang nakasira sa ulo mo." Lumapit siya, tangkang agawin ang robot mula sa kamay ni Yaya Lorna. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang kamay ang pumigil sa kanya. Ang kamay ni Santino. "Let her," mahinang sabi ni Santi. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Yaya Lorna. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay isang mapanganib na panginginig. Ang pagbabalik ni Yaya Lorna, ang desperasyon sa mga mata nito, ang kakaibang tapang nito, lahat ay nagsasabing hindi ito isang ordinaryong pag-iingay. "Let's hear it." "Santi, mahal, don't be ridiculous." Pagpupumilit ni Isabel, ang kaba ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang boses. "She's trespassing. Ipapaaresto ko to." "Just play it, Yaya." Utos ni Santi. Ang tingin ay matalim na ngayon, nakatuon sa kanyang asawa. Nanginginig ang mga kamay ni Yaya Lorna, hindi sa takot, kundi sa bigat ng sandaling iyon. Pinindot niya ang play button. Sa simula, ang boses ni Lucas ang pumuno sa katahimikan. "Hello, Mr. Robot." At pagkatapos, ang boses ni Isabel, malinaw, walang duda. "Konting panahon na lang, Kat, at mawawala na ang matandang bruhang yon." Ang mukha ni Isabel ay biglang namutla, na para bang sinasaksak siya ng bawat salitang lumalabas sa laruan. Sinubukan niyang muling agawin ito, pero mas hinigpitan ni Santi ang hawak sa kanyang braso. Ang pagkakahawak na dati puno ng pagmamahal ay isa na ngayong bakal na pumipigil sa kanya. "Pati ang mga paslit na to, matututo silang kilalanin ako bilang nag-iisang reyna ng pamamahay na to. Sawang-sawang na akong magpanggap na mahal ko sila. They're nothing but obstacles." Napapikit si Santi. Ang bawat salita ay isang dagok, isang sampal ng katotohanan na pilit niyang iniiwasan. Ang mga hiwa-hiwalay na piraso ng palaisipan, ang takot sa mata ng kanyang mga anak, ang babala ni Yaya Lorna, ang mga itinagong litrato, lahat ay biglang nagkadugtong-dugtong.
bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan. Santi trusts me completely. He thinks I'm a saint. Ang halakhak, ang malamig, at walang kaluluwang halakhak ni Isabel ay umalingaw sa sala. Isang multo na naglalantad sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Binitawan ni Santi ang braso ng asawa na para bang ito'y isang bagay na nakakapasong hawakan. At sa huli, ang pangungusap na tuluyang gumuho sa mundo ni Santino. Ang susunod na hakbang, sisiguraduhin kong sa akin mapupunta ang mana ng mga De La Vega kahit na anong mangyari sa mga batang yan. Nang matapos ang recording, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Dahan-dahang lumingon si Santino kay Isabel. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay wala na. Ang pagtitiwala ay patay na. Ang natitira na lamang ay isang malawak na disyerto ng pagtataksil at isang nagngangalit na galit. Sabihin mo sa akin, Anya, ang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sabihin mong hindi totoo ang narinig ko. Sa Santi, mahal, it's not what you think, nauutal na sabi ni Isabel. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo. Mga luhang ngayon ay alam na ni Santi na pawang kasangkapan lamang. That's edited. Gawa-gawa lang yan ng matandang yan para sirain ako sa'yo. Ngunit huli na. Sa may itaas ng hagdanan, lumabas sina Sofia at Lucas, marahil ay nagising sa ingay. Nakita nila si Yaya Lorna. At ang kanilang mga mukha ay nagliwanag sa pag-asa. Ngunit nang makita nila ang kanilang ama na nakatingin sa kanila, ang takot ay muling bumalik. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw para kay Santi. Hindi na niya kailangan ng recording. Ang ebidensya ay nasa harap niya mismo. Ang takot sa mga mata ng sarili niyang mga anak. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Hindi na pinapansin si Isabel. Inilahad niya ang kanyang mga kamay kina Sofia at Lucas. Mga anak, halik kayo kay Papa. Nag-aalangan man. Dahan-dahan silang bumaba ng hagdanan at lumapit sa kanya. Niyakap niya sila ng mahigpit, isang yakap na puno ng pagsisisi. I'm sorry, bulong niya. Ang boses ay basag na. I'm so sorry. Hindi nakinig si Papa. Patawarin niyo si Papa. Sa yakap na yon, sa wakas ay naramdaman ng mga bata na ligtas sila. At ang lahat ng kanilang pinigil na luha at takot ay bumuhos. Tumayo si Santi. Buhat-buhat si Lucas habang hawak sa kamay si Sofia. Hinarap niya si Isabel na ngayon ay desperado na. Santi, please, maniwala ka sa akin. Kinuha ni Santi ang kanyang telepono. Hindi na kita kailangang pakinggan pa. Malamig na sabi niya. Ang mga pulis na ang makikinig sa'yo. At idinayal niya ang 3 numero. Hindi nagtagal. Ang tunog ng sirena ay bumasag sa katahimikan ng gabi sa Forbes Park. Dumating ang mga pulis. Habang ipinapaliwanag ni Santi ang sitwasyon, habang ipinaparinig ni Yaya Lorna ang recording, si Isabel ay tila isang hayop na nasukol. Nang lalapitan na siya ng mga pulis para pusasan, tumingin siya kay Santi. Ang mga mata ay hindi na nagmamakaawa, kundi puno ng purong pagkamuhi. Sinira niyo ang buhay ko. Sigaw niya, ang kanyang tunay na kulay ay lumabas na sa wakas. Magsisisi kayong lahat. Habang inilalabas siya ng mga pulis mula sa mansyon, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina. Isinara ng isang pulis ang pinto. At sa loob, naiwan ang isang wasak na pamilya. Sa gitna ng mga guho ng isang perpektong kasinungalingan na ngayon palang magsisimulang pulutin ang mga piraso. Lumipas ang ilang buwan. Ang marangyang mansyon sa Forbes Park ay unti-unting nagbago. Ang mabigat na katahimikan na dulot ng takot ay napalitan ng isang mas maingat, ngunit unti-unting lumalagong kapayapaan. Ang mga pader na dating saksi sa mga lihim at luha ay ngayon, dahan-dahang natututong maging kanlungan muli. Para kay Santino, ang bawat araw ay isang aralin sa pagiging isang tunay na ama. Ibinenta niya ang kalahati ng kanyang shares sa kumpanya. Ipinasa ang maraming responsibilidad para sa isang bagay na mas mahalaga
kaysa sa anumang kontrata. Oras, oras para sa kanyang mga anak. Isang hapon, naabutan niya sina Sofia at Lucas sa sala, masayang naglalaro. Walang sigawan, walang iringan. Tanging ang dalisay na tunog ng pagiging bata. Umupo siya sa sahig, hindi bilang isang milyonaryong negosyante, kundi bilang isang ama lamang. "Can Papa join?" tanong niya. Sa halip na matakot o mag-alangan, ngumiti si Sofia. "Of course, Pa. You can be the king and we are your knights." Sa mga simpleng sandaling iyon, sa paglalaro ng kastilyo na gawa sa mga unan, naramdaman ni Santi ang isang uri ng yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Natuto siyang makinig, hindi lang sa mga salita, kundi sa mga tawa, sa mga sandali ng katahimikan, sa mga yakap na walang dahilan. Linggo-linggo, magkakasama silang pumupunta sa isang child therapist. Doon, sa isang ligtas na lugar, natutunan ng mga bata na pangalanan ang kanilang mga takot at unti-unting buksan muli ang kanilang mga puso. At natutunan din ni Santi na patawarin ang kanyang sarili. Isang gabi, matapos niyang patulugin ang mga anak, mag-isa siyang naupo sa kanyang study. Sa kanyang harapan, nakabukas ang isang bagay na matagal niyang iniiwasang harapin. Ang journal ni Charina na ibinigay sa kanya ni Yaya Lorna. Nanginginig ang mga kamay na sinimulan niyang basahin ang bawat pahina. Binasa niya ang tungkol sa pagmamahal ni Charina para sa kanya, sa mga pangarap nito para sa kanilang mga anak, at binasa niya ang tungkol sa pagdududa nito kay Isabel, isang babalang isinulat ng isang nag-aalalang puso, isang babalang hindi niya pinakinggan. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi, mga luha ng pangungulila at higit sa lahat, ng matinding pagsisisi. Niyakap niya ang journal. "I'm sorry, Charina," bulong niya sa hangin. "I'm so sorry I failed you, but I promise you, hinding-hindi ko na sila pababayaan." Sa kusina, ang amoy ng paboritong adobo ni Charina ay muling nanuot sa hangin. Si Yaya Lorna, na ngayon ay hindi na isang kasambahay, kundi isang itinuturing na lola at haligi ng kanilang pamilya, ay tinuturuan si Sofia kung paano ito lutuin. "Ang sikreto, apo," sabi ng matanda habang ginagabayan ang kamay ni Sofia sa paghalo, "ay nasa pasensya at pagmamahal, katulad lang sa buhay." Napangiti si Lucas habang pinapanood sila. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang bagong sigla at tiwala. Ang bahay ay muling nagkaroon ng puso, at ang pusong yun ay si Yaya Lorna. Kinabukasan, linggo ng umaga, magkakasama silang apat na lumabas sa hardin. Ito ay ideya ni Santino. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang maliit na puno, isang batang puno ng kalachuchi, ang paboritong bulaklak ni Charina. "We will plant this for Mama," sabi ni Santi sa kanyang mga anak. "So she will always be with us here in our garden." Magkakasama nilang hinukay ang lupa. Ang maliliit na kamay ni na Sofia at Lucas na tinutulungan ng mas malalaki at mas malalakas na kamay ng kanilang ama ay nagtanim ng bagong buhay. Si Yaya Lorna ay nakangiting nanonood mula sa di kalayuan. Ang puso'y puno ng pasasalamat. Nang maitanim na ang puno, tumayo si Santino at inakbayan ang kanyang dalawang anak. Tinitigan nila ang kanilang ginawa, isang simbolo ng kanilang bagong simula. Nakatanim sa lupang minsan ng naging saksi sa kanilang kalungkutan, ngunit ngayon ay magiging hardin ng kanilang paghilom. Niyakap ni Santi ang kanyang mga anak ng mahigpit. Ang baba niya'y nakapatong sa kanilang mga ulo. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanilang mga balat. "Hindi na kayo iiwan ni Papa," bulong niya. Isang pangakong binitiwan hindi lang sa kanyang mga anak, kundi pati na rin sa alaala ng babaeng minahal niya at sa kanyang sarili. Hinding-hindi na. Sa huli, ang kwentong ito ay nagsisilbing masakit, ngunit mahalagang paalala tungkol sa tunay na kahulugan ng pamilya. Ang kasinungalingan at kalupitan ni Isabel na itinago sa likod ng isang malaanghel na anyo
ay hindi nagtagumpay magpakailanman. Sa oras na mabunyag ang katotohanan, sa pamamagitan ng tapang ni Lorna at ng paggising ng konsensya ni Santino, nanaig ang hustisya. Ang mga batang minsang kinulong sa takot ay muling nakahanap ng boses at ang isang ama ay natutong harapin ang pagkukulang ng kanyang pagmamahal. Ipinapakita ng kwento na ang kasamaan ay may hangganan at ang kabutihan, gaano man katahimik, ay may lakas na magpagaling at magligtas. Ngayon, nais naming tanungin kayo, sa tingin ninyo, sapat ba ang pagsisisi upang maitama ang mga pagkukulang ng isang magulang? Kung kayo ang nasa lugar ni Santino, paano ninyo ipapakita ang tunay na pagmamahal sa inyong mga anak? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Ingatan po ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Huwag kayong mag-atubiling magbahagi ng inyong saloobin dahil mahalaga sa amin ang bawat isa sa inyo.